pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Unang Korinto 2:1-5. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan.
sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihang Pasko. Lahat ng ginagawa natin sa pagdiriwang ng Pasko ay walang kapangyarihan. Ngunit ang Pasko ay may kapangyarihan kung ang ipagdiriwang natin ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang isinilang upang mamatay sa krus bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Siya ay inilibing at ng ikatlong araw ay binuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Ito ang Ebanghelyo ni Kristo, na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Awit 119, 11 hanggang 16. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Ang salita na nasa puso. Ang salita ng Diyos na nasa ating puso ay hindi titik na isinulat ng tinta. Ipinahayag ng mga lingkod ng Diyos ang Ebanghelyo, hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi sa kakayahang mula sa Diyos. Sila ay lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ngayong Pasko, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Sa paraang ito, makakapamuhay tayo sa kapangyarihan ni Kristo na muling nabuhay. Unang Pedro 5:8 hanggang 11. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Nagapi na ni Jesus ang diablo. Ipagdiwang natin ang Pasko dahil nagtagumpay ang Panginoong Jesus na gapiin ang diablo. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Dahil kay Jesus, tayo na ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa atin at hindi tayo maaaring magkasala
sapagkat tayo'y ipinanganak ng Diyos. Juan 8:43 hanggang 47. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Makinig sa salita ng Diyos. Ang Pasko ay araw ng pag-alaala na Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Ang katunayan na nakikinabang tayo ng biyaya ng Diyos ay ang ating pakikinig ng salita ni Kristo. Ang kanyang salita ay gagamitin ng Espiritu Santo para pagtibayin na tayo ay mula sa Diyos at tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw sa mga ibinigay sa akin ng ama sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Magandang balita ng malaking kagalakan. Samantalang sila ay nasa Bethlehem, dumating ang panahon ng panganganak ni Maria, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sinabi ng isang anghel sa mga pastol ng tupa na nagbabantay sa kanilang kawan, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng ama,
gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.